Hoy, hoy, hoy! Ano tong balitang nasagap ni Mima? Dancing to the beat. Hoy, ano to? Snake. Hoy, grabe yon! Grabe na yon! Ito yung totoong malinaw, mga minamahal. Malinaw na nga talaga. Sobrang linaw na po. O, alam nyo mga minama. Ay, anyway, hindi pa pala ako nakapagbati. Okay. Magandang tanghali. Sa inyong lahat, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Kamusta mga minamahal? Ang tahong ni Darla. Anyway, sige, simulan na natin tong balita. Ito mga minamahal, intriga to. Alam nyo ba kung bakit? Kaya ko nga nasabi sa inyo kanina na malinaw na. Ano ba tong malinaw, Mima? Kanina pa na yan, puro na lang malinaw. Kasi itong si former Senator Antonio Trillanes, wait lang, ilabas natin yung article. Anyway, nakita niyo yung article na yan. Malinaw! Yan po yung malinaw ngayon. Trillanes sus Representative Duterte, si Pulong po yan. At si asawa po ni VP, nako, na si Mans Carpio, at yung ex Bureau of Custom na si sino yun? Si Faeldon. Ba't hindi nilagay dito sa title? Ex-BOC head for drug smuggling. For drug smuggling po ang ipinail na kaso po ni former Senator Antonio Trillanes. Nako, merong adik. Di umano. Hindi kasi alam nyo guys, itong balitang to, may isang netizen na anonymous. Yes, yun na, anonymous. Naalala ko na naman si Yuna, yung sa yung nag-send sa akin ng mga ni Mahar Loka-Loka. Ay, Yuna, hindi ka na sa akin nagpaparamdam. Anyway, eto, merong isang netizen. So, alam nyo naman si Mima is napaka-entertaining po. Nag-entertain po ako ng mga message once na ito po ay related into politics. So, ngayon, may nag-message sa akin na, Mima, alam mo ba, may kakasuhan si Trillanes. So, sabi ko, sino yung kakasuhan niya at ano yung ikakaso? So, ang sabi niya lang sa akin, hindi niya daw po pwedeng i-open pa. Pero nung pa to, yung mga nakaraang araw pa to, bago yung nilabas yung balita kagabi, na kung saan nagpa-interview na nga itong si Trillanes. Ang sabi niya, meron siya kakasuhan ukol sa drug smuggling. Sabi ko, sino na naman kaya yun? Sino na naman kaya yung kakasuhan niya ng drug smuggling? Or, ang naisip ko kasi, merong adik. Sino yung adik na kakasuhan ni Trillanes? Yun pala, smuggler pala yung kakasuhan ni former Senator Trillanes. Tapos nagtanong-tanong din ako nung isang araw. Sabi ko, meron daw kakasuhan. Nagtanong ako kay Takero, hoy Takero, meron daw kakasuhan si Trillanes, isang adik. Tapos bigla niya sa akin nabanggit, Mans Carpio. Pero hindi pa malinaw kung anong kaso. So sabi ko, adik? Yung asawa ni BP? Sabi niya, hoy, wala akong sinabing adik. Ang sabi niya sa akin, may kakasuhan itong si Mans Carpio pero hindi pa malinaw. Ang tinutukoy ko naman si Trillanes may kakasuhan. Hindi kami nagkaintindihan doon. Yun naman pala, related naman pala yung pinag-uusapan namin ngayon. Related pala. Kasi itong si Trillanes kakasuhan itong si Mans Carpio ukol nga po dito sa drug smuggling. Naku, ano ba naman yan? Kala ko ba I hate drugs? Itong mga Duterte na to, manluloko talaga no? Kala ko ba I hate drugs? Diba?
Tapos malalaman-laman namin, ngayon, kayo na naman pala ang kakasuhan related dito sa issue ng drugs. Alam nyo kung ano yung nagiging punto ko dito? Yung war on drugs nila, talagang peke. Bakit? Ang dami nilang pinatay ko. No? Ay, hindi, totoo. Totoong may pinatay sila. Naging accomplishment nga yung 20,000 people na mga pinatay during 2016. 'Di ba? First year pa lang po niya bilang presidente, talagang lumaganap ang patayan. And then after niyang bumaba dito nga sa Malacanang, ngayon lumilitaw na talagang may sapak talaga sa utak ba? Itong mga Duterte kasi kahit nga din itong si Montulfo, 'di ba, nagsalita na pinapatay daw kuno ng mga Duterte yung kanilang mga kalaban, kakumpetensya sa droga. Hoy, hindi nang galing sa akin. Hindi nang galing sa akin yung statement na yan, kay Montulfo yan nang galing. Tapos si Bato daw ang tagadala ng pera. Hoy, totoo ba yun, Bato? And kung babasihan din natin yung statement nila Edgar Matubato, ni Arturo Las Cañas, sino pa ba? Arcierto, ang tinutukoy nilang drug of all the drug lord talaga, yung mastermind, kung tawagin natin, big boss, ay si Duterte. Tapos si Digong hindi sumisipot sa mga AJK hearing na yan. Hay, mukhang namumuro na yung mga Duterte dito kay Trillanes, no? Kumbaga itong si Trillanes, ang paghiganti. The revenge. Diba? Una, kinasuhan niya. Itong si Duterte, pati si Bongo, plunder. Diba? Tapos yung sa Pregate issue din. Sa 51, hindi naman kinasuhan ni Trillanes sa 51. Hindi, oo. 'Di ba? Yung sa tawag dito, yung construction, 'di ba, yung CLTG, yung kay Bongo, yun na nga yun, yung plunder. 'Di ba? Namumuro na talaga, no? Namumuro na yung mga Duterte dito kay Trillanes. Talagang literal na patong-patong yung kaso ng mga Duterte ngayon, no? Mga minamahal. Alam nyo ba kung bakit? Sunod-sunod na. May AJK na, hoy! Diba? May nag-message. May parcel ka ba? Opo. Wait lang. So, yun na nga, diba? Samot-sari na yung problema ng mga to. Lalo pat confirmed na nga. Kinonfirmed ni Guevara, dating trabahante yan ni Digong. Na ito na nga, nagsulat nga talaga sa kanila yung ICC. Talaga, tapos ngayon papatungan pa ni Trillanes. Naku! Grabe ba? Iba talaga kapag yung karma, no, ang gumante. Ano ko, Diyos ko. Anyway, sige, basahin natin to. Okay, sabi dito sa balita. Trillanes sus representative si Pulong Duterte. And si Vice President husband, VP's husband na si Mans Carpio at yung ex-Baok ka dyan, Bureau of Custom Head for drug smuggling. Yun po yung issue na yan, guys, yung sa nasa na ba yung nasa balita dito? Sa 6.4 billion shabu shipment. Kumbaga yung isinip ba na shabu papuntang China ba? Diba? 6.4 po yun, inimport nila papuntang China. Tapos kasama dito itong si Mans Carpio. Kaya nga pinabulatlat ni Trillanes noon, 'di ba? Yung triad tattoo ni Pulong Duterte na hindi niya naman pinakita. Siguro ngayon na-cover up na 'yon. Na talagang miyembro siya ng Chinese triad. Actually, guys, ang dami pang, alam nyo hindi lang yan, kasi hindi pa naman ako pro-politics nung mga panahong yan. Pero, according to my research ba? Wait lang, ilagay ko muna yung cellphone dito. Yung mga napapabalita kasi noon, mayroon ding kaso, itong Duterte, issue pala sa ukay-ukay smuggling, sa rice smuggling, tapos yung sa mga luxurious car.
Tandaan nyo yun, parang may balita dito. Wait lang ha, wait lang. I-search natin yan. Parang meron ako niyan eh. Wait lang, mga minamahal. Nasa na ba yun? Nasa na ba yun? Wait lang, may tawag kasi ng tawag eh. Nasa na yun? Wait lang mga minamahal ha. Ito, pakita ko. Ito! Panood ko sa inyo ah. Nasasangkot sa issue ng smuggling ang anak at manugang ni presumptive President Rodrigo Duterte. Ayon sa asawa ng anak ni Digong na si Vice Mayor Paulo Duterte, paninira lang ito sa kanilang pamilya. Dahil dito, magsasampa sila ng kaso laban sa nag-akusa sa kanila na si Perfecto Tagalog ng grupong Coalition of Filipino Consumers. Tinuro ni Tagalog ang mag-asawa na umano'y kasabwat ng rice smuggling king na si Davidson Bangayan o David Tan. Pero bukod sa bigas, illegal din daw na inaangkat ng mga ito ang ilang ukay-ukay items. Sagot naman ng pamilya Duterte, malinis ang kanilang konsensya. I was shocked as I was never into any business involving sale or importation of goods whatsoever. This accusation spread like fire in our community that my daughter and my husband were in anguish and in distress upon knowing it. Be sure to come back. Oh, yan. Yan yung mga naging issue nila, no? Oo. Noon yan, mga minamahal. Pero ngayon, malinaw na. Malinaw na, mga minamahal. Diba? Bukod sa rice smuggling issue, sa luxurious car issue, sa ukay-ukay issue, ngayon naman drug smuggling, naku po. So, ang bigat kasi ng droga na to, if I'm not mistaken, humigit kumulang 602.2 kilogram methamphetamine, crystal meth, shabu ba? Shabu. Diba? Tapos ang ginawa nila, kaya nadamay dito si tawag dito, anong pangalan nito? Kaya nadamay dito si Paeldon, yan. Si Paeldon dito sa kasong to, it is that because ginamit nila yung, kasi diba siya yung BOC, ginamit nila yung green lane. Tama ba yung pagkakabanggit ni Mima? Ginamit nila yung green lane para i-ship yung yung kargada nila. Kumbaga gamit na gamit yung gobyerno noon. Yun po yung nangyari. Kaya nga nung nagkaroon ng issue, tinanggal ni Duterte itong si Paeldon at itinransfer doon sa TESDA. Kung saan sa TESDA, doon din nakasuhan si si Villanueva. Kasi naman talaga doon hut-hutan din naman doon sa sa TESDA. Anyway, sige, basahin natin para malinaw. Sabi dito, former Senator Antonio Trillanes filed drug smuggling case before the Department of Justice on Wednesday. Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte and Attorney Man Scarpio, the husband of Vice President Sara, former Custom Commissioner Nicanor Paeldon, yan yung sinasabi ko sa inyo, si Paeldon, and the several other personality allegedly involved in 6.4 billion shabu shipment seized in 2017. So, yan po yung yung relation na ikinaso nga ni Trillanes. Buti pa si Trillanes, talagang mabait, no? Diba? Talagang para sa bayan, no? Papanagutin ng may pagkakasala. So, the case stemmed from May 2017 incident where 602.2 kilogram of crystal mint, shabu po yan or methamphetamine worth 6.4 billion were imported from China using Bureau of Custom Express Lane. Oo, ito. Ginamit ni Paeldon yung kanyang pangalan, 'di ba? Yung kanyang katayuan para nga dito sa mga eklabush nila about nga dito sa pamamalakad na yung pag-ship ba ng droga papuntang China. Yung green lane nga na tinutukoy ko sa inyo na kung saan hindi na kailangang i-check, 'di ba? Ang pagpunta at paglabas kasi government owned 'yan, 'di ba? So ginamit po nila 'yon. So ngayon ito yung final ni Trillanes. The Senate Blue Ribbon Committee conduct a series of public hearing which revealed that the contraband was given a green lane passage to ship through custom alert system and did not undergo physical inspection or document verification. Kasi kapag nasa green lane ka, hindi na yan kailangang i-verified pa kasi alam na yan na government owned yan. 'Di ba? Gamit ng gobyerno kung ano man nakalagay diyan. Pero ginamit nila yung green lane sa mali.
'Di ba? Kasi 'di ba hindi na ine-inspection, pero yung laman pala noon ng mga nandoon ay methamphetamine. Di umano ha, according to kay Trillanes. So sabi dito, this morning I filed a case against Pulong Duterte and other member of the Davao Group Smuggling Syndicate. Oo, kaya yung buhay ni Trillanes nasa nito nasa kapahamakan This is the result of the Senate investigation conducted in 2017. Ito yung issue na pinapatay nila. Kasi noong 2017, malakas nga talaga sila. And itong si Trillanes, mag-isa lang niyang lumalaban to the point na ang daming nagtatanggol dito sa mga Duterte. Pero ngayon, it turns out na tingnan mo yung kanilang mga ginagawa in relation na lang na talagang sila yung nagpapatakbo nga ng droga di umano. Kasi if we base sa mga statement ng mga testimonies, makikita nyo naman 'di ba na consistent na si Digong ang boss, ang mafia, si Digong. 'Di ba? Ang layo nga I hate drugs tapos sila pala yung yung namamalakad sa droga. So medyo may katotohanan din para sa akin yung sinabi ni Montulfo na pinapatay nila yung mga kalaban nila sa droga. 'Di ba? 'Yon yung statement ni Montulfo noon. So, sabi dito, in which we have identified Pulong, Charlie Tan, and Mans Carpio as the mastermind behind 6.4 shabu shipment that was allowed to ship through custom in collaboration with its commissioner Nick Faeldon. Kaya nadamay dyan si Faeldon. And the former presidential advisor Allen Capuyan, who was known as the Big Brother. He pointed out. So sabi pa dito mo makikita na fake ang war on drugs ni Duterte. Libo-libo ang mga pinatay na hinihinalang drug addict pero sila mismo pala ang protector at kapartner ng mga big time drug lord. Pinatay lang nila ang mga kakompetisyon sa illegal drug trade. O galing yan sa bunganga ni Trillanes, walang halong bad blood. Sinabi ko lang kung ano yung sinabi ni Trillanes ha. So, yun po yung filed kinaso ngayon ni Trillanes dito nga sa mga Duterte. And meron dyang interview. Papanoodin natin sa inyo mga minamahal. Wait lang. Ito. Saan na ba yun? Ito, Storycon. Thank you, TV5, sa interview na to. So, panoodin natin. Ano na yun? So, yan na yun. Yun na po yun. On a different topic, Senator, no? Bukas magpa-file kayo ng kaso ngayon yan. Labang kay Faeldon. Kagabing interview yan. Mars, yung asawa ni Vice President. Mans Carpio. Mans Carpio. At saka si Pulong Duterte. Pulong Duterte. Tatlo. Yes. Actually, marami pa, no? Baka pwede nyo kami i-update, Senator, bago kayong mag-press con bukas. Yun po, bukas po ng umaga, magpa-file po ako ng kaso ng illegal drug smuggling kina Pulong Duterte, Mans Carpio, Nick Faeldon, Allen Capuyan, Charlie Tan, at iba pa, no? This is in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nakuha doon sa Valenzuela noong 2017. Sila po yung mga mastermind at facilitators doon. Ito yung magnetic lifter ba yun? O yung sa Valenzuela? Hindi po. Hindi yan. Cavite yung yan yung yung merong nag-testify na broker, Oo. Yung customs broker na tinuturo yung yung Davao merong grupo daw sa Davao na involved sa drug smuggling. Yan ba yun? Ito po Di ba nagkaroon siya ng investigation Merong customs broker na nag-testify. Although later lumambot yung testimony niya Mukhang siya yata yung nakasuhan Tapos nagkaroon pa nga nagde-dare siya na ipakita ni Pulong yung likod niya dahil meron daw tattoo yan yun, di ba? Yung merong tattoo ng ng Yakuza yata yun or Triad pala, sorry. So yan ba yung issue na yan? That's the Senate investigation na kinandak po namin na kinalage ko si Pulong
na pakita niya yung likod niya kasi yung ebidensya ng trial membership niya is nasa likod niya but he refused to do so. So ito na ngayon yun. Yan na nga yun. Kasuhan sila. Pero hindi ba parang nag-backtrack yung witness dyan? So you have new evidence ba? Parang nagmamambot yung yung kanyang testimony. Kompleto na po yung, abangan na lang po natin bukas, kompleto po yung... Yan, abangan natin ngayon. Can you give us an idea of the nature of the evidence? Evidence, of course. Merong hard evidence. Kompleto ho. Kasi pati yung droga, naka-ano ho yun eh. Naka-deposit na ho yun eh. Lahat. Pero sir, can you give us an idea of the need? O, yan. Okay, wag na natin pahabain. Kasi, ngayon yan eh. I don't know, pag na-upload ko na tong video, may papress ko na itong si Trillanes. Pero, susundan natin yan. Susundan natin yung press ko na yan ni Trillanes. Kung ano yung mga hawak niyang evidence, kung kaya't nakapag-file siya. Kasi pangit guys, pag nag-file ka, tapos masisilipan ka ng hangin. Talagang magmamaktol ka talaga nun. Kasi hindi yan na kung sa pa, hindi yan naasikasuhin. Dapat mag-file ka, yung talagang puro na yung ebidensya mo. So yun guys, mga minamahal. See? Sino ngayon ang adik? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video.